ばく道は窓空と Muling nagreklamo si Nemumu dahil hindi niya matanggap ang bagong ranggo ni Light. Ipinaliwanag ng receptionist na hanggang D-rank lang ang maibibigay dahil iyon ang nasa sistema, ngunit kung makamit nila ang malaking tagumpay, maaari itong tumaas agad. Habang iniisip ni Light kung anong tagumpay ang tinutukoy, tinitignan niya ang isang poster tungkol sa Adventurer Killer, isang mamamatay taong pumapatay ng mga human adventurers sa loob ng dungeon. Kung mahuli nila ito, posibleng araw na mag-rank up siya. Habang nag-uusap sila, biglang may malakas na presensyang papalapit. Ilang sandali pa, lumitaw ang isang itim na puwang at mula rito ay lumabas si Mia na walang malay, kasabay ng pagkabasag ng bracelet na ibinigay ni Light. Agad ginamitan ni Light ng heal at hypnosis card si Mia upang malaman kung ano ang nangyari. Sa kanyang mga alaala, isang adventurer ang lumapit sa kanilang grupo at nagbabala na may adventurer killer sa loob ng dungeon na pumapatay ng mga tao. Pinayuhan sila nitong umalis para sa kaligtasan nila at ipasa ang babala sa iba. Agad na naglakbay sa guild ang grupo ni Mia, ngunit pagsapit ng gabi, pagod na sila at hindi pa man sila nakakaabot sa kalagitnaan ng daan. Bigla namang nagsalita si Keto na agad nilang nakilala kasama ang kanyang grupo. Ipinaliwanag nila ang tungkol sa adventurer killer na pumapatay sa loob ng dungeon, ngunit nagulat ang mga bata nang marinig si Yanaak na nagsabing, dapat pala mas pinagbutihan pa natin ang pagtatago sa mga bangkay. Dito nagsimulang magbago ang aura ng grupo ni Keto, kasabay ng paglabas ni Keto ng kanyang espada. Doon napagtanto ng mga bata na sila mismo ang adventurer killer. Sa takot, sinabihan ng nakatatandang kapatid si Mia na tumakbo. Lumaban ang kanilang leader, ngunit agad siyang tinamaan ni Keto sa tiyan. Sumugod ang dalawa pa nilang kasama, ngunit pareho rin silang pinaslang ng walang awa. Sa kabila ng sugat, bumangon si Wordy at sumigaw ng, "Tumakbo ka na, Mia." Muling sinugod ng magkaibigan si Keto, at sa huli, parehong napatay ang dalawang bata. Nilapitan ni Keto si Mia, ngunit pinigilan siya ni Yanaak, sinabing huwag patayin ang bata dahil gagamitin niya ito sa kanyang eksperimento. Takot na takot si Mia habang muling sinigawan ng kanyang kuya na tumakbo na siya. Tuwang-tuwa si Yanaak nang malaman na buhay pa ang kuya ni Mia, at sinabing isa itong prime specimen para sa kanyang pananaliksik. Nagkatitigan ang magkapatid, kahit ayaw ni Mia iwan ang kuya niya, tumakbo siya palayo dala ang luha at tapang. Sa huling lakas ng kanyang kuya, ginamit niya ang mga turo ni Gold, ang pagiging malikhain sa laban. Binato niya ang espada kay Keto, at nang iwasan ito, ginamit niya ang kalasag bilang sandata, dahilan para mapatumba si Keto. Natawa siya, ngunit lalo itong ikinagalit ni Keto kaya agad siyang umatake. Pinigilan siya ni Yanaak, sabay sabing habulin din si Mia, dahil kapag nakatakas ito, malalantad silang tunay na pumapatay ng mga adventurer. Habang tumatakbo si Mia, biglang may humarang sa kanyang harapan, at sa isang iglap, nasa likuran na niya si Keto. Lumikha ito ng maraming grandiose, mga nagliliwanag na blades na umiikot sa paligid niya. Habang papalapit si Keto, mabilis namang lumikha si Mia ng mga ice sword at pinakawalan ito patungo kay Keto, ngunit madali lamang iyong nawasak ng lalaki. Muling tumakbo si Mia, ngunit sa isang mabilis na galaw, pinatumba siya ni Keto. Dito sinabi ni Mia na hindi ka isang legendary hero. Isa ka lang buli na nananakit ng mahihina. Tila tumama ito kay Keto, at biglang sumagi sa kanyang isipan ang mga panahong sinasabi rin sa kanya yon ng mga tao sa paligid niya, na umaasa lamang siya sa kanilang captain, at naabot na niya ang kanyang level limit. Sa sobrang galit, tuluyang nagwala si Keto at umatake gamit ang kanyang grandiose. Habang napupuno ng takot ang mukha ni Mia, paulit-ulit niyang sinasabi sa kanyang isipan na hindi siya pwedeng mamatay, dahil sinakripisyo ng kanyang mga kaibigan at ng kuya niya ang kanilang buhay upang mailigtas siya. Kailangan niyang maiparating agad kay Light, o mas kilala bilang Mr. Dark sa mundong ibabaw, ang nangyari. Sa sandaling yon, biglang nag-activate ang bracelet na ibinigay ni Light, senyales na may nangyaring hindi pangkaraniwan. Nang malaman ito ni Light, agad niyang inutos sa mga kasamahan na umalis na sila papunta sa dungeon. Mabuti na lang at hindi pa tuluyang nawawala ang buhay ng kuya ni Mia. Napalingon si Keto sa paligid nang hindi na niya makita si Mia, at tumaas ang boses ni Yanaak nang malaman na nakatakas siya. Nag-aalala siyang kapag nalaman ng guild ang ginawa, maaaring makarating pa ito sa Elven Queendom.
Nagsimulang mangamba si Keto dahil paniguradong hahanapin sila ng White Knight at ng Infernal Captain nito na may level 3,000 at 2,000. Hindi na niya alam ang gagawin, kaya ipinaliwanag niya Naak na kailangan lang nilang tapusin ang research. Kapag natapos, tataas daw ang kanyang level at malulutas ang lahat ng problema. Sumang-ayon si Keto at napangiti. Bago pa sila tuluyang umalis, biglang lumitaw si Light at mariing sinabi na walang aalis. Bitbit ni Gold si Elio, ang kuya ni Mia, at inulat niyang buhay pa ito. Agad na ginamitan ni Light ng pagpapagaling si Elio, at sinimulan niyang tanungin kung bakit ginawa sa mga bata ang ganoong kalupitan. Nagsisikap ang mga ito na mabuhay ng tapat at suportahan si Mia para sa kanyang pangarap. Mariin na sinabi ni Light na pagbabayaran nila ang ginawa nila. Nagulat si Keto at Yanaak nang sabihin ni Light na kinuha niya sa ilalim ng kanyang proteksyon ang babaeng hinahabol nila, at hindi niya ibubunyag sa guild ang tungkol sa insidente, ngunit sinabing hindi dapat silang mag-alala, dahil siya mismo ang maghahatid ng katarungan. Humalakhak si Keto sa tuwa at sinabi na ang kailangan na lang niya ay patayin si Light at ang mga bata. Tumugon si Light na hindi niya hahayaang lumabas ang kanilang krimen sa guild dahil siya mismo ang magpaparusa. Pipilitin niyang magdusa ang mga ito hanggang magmakaawa sila sa kamatayan. Galit na galit si Light at itinakwil sa pangalan niya na mangyayari ang lahat ng kanyang sinasabi. Nagsimula nang umatake si Keto, ngunit madali lang siyang napigilan ni Light. Ilang ulit pa niyang hinampas si Light ng buong lakas, pero tila walang epekto ang mga atake nito. Bumuntong hininga si Light, saka madali niyang napaatras si Keto gamit ang isang simpleng galaw at isang malakas na atake sa sikmura gamit ang kanyang staff. May halong pang-aasar na sinabi ni Light, galingan mo naman, baka mapatay kita nang hindi ko sinasadya, Mr. Taogoy. Dahil sa inis, agad na pinalabas ni Keto ang mga Grandiose at inatake si Light. Sa bawat pag-iwas nito, makikita ang iba't ibang elemento ng Grandiose, may ice, kidlat, apoy, at bato. Ngunit kampanteng sinabi ni Nemumu na hindi iyon problema para kay Light. Samantala, labis na naguguluhan si Yanaak sa kanyang nakikita. Hindi siya makapaniwala na isang human ang kayang makipagsabayan sa isang elf na gumagamit ng Phantasma-class weapon. Ilang sandali pa, naglabas ng sariling atake si Light, ang Ice Sword. Nagulat si Keto dahil wala man lang incantation na binigka si Light. Sa bawat banggaan, madaling nadudurog ng mga Ice Sword ni Light ang Grandiose ni Keto. Kahit gumamit pa ito ng mga trick at umatake mula sa likuran, nabasa pa rin ni Light ang bawat galaw. Naiwang tulala si Keto at Yanaak, habang pinagmamasdan ang kapangyarihan ni Light, ang kanyang mga Ice Sword ay tila nagiging barrier na pumoprotekta sa kanya. Hindi makapaniwala si Keto at pasigaw niyang sinabi, isa ba itong biro? Paanong ang isang feature legendary hero ay natatalo ng isang ordinaryong tao? At sa tindi ng galit, sinigaw pa niya, ang maestro noong sinauna ay ipinagkaloob ng langit ang Grandiose. Nagulat si Light sa narinig. Agad siyang napatingin kay Keto at mariing tinanong, binanggit mo ang salitang maestro, paano mo nalaman ang tungkol doon? Umiti si Keto, sabay tumawa ng malakas at sagot niya, syempre alam ko. Pinanganak akong may dugo ng isang maestro at tinatawag nila akong sub-maestro. Nag-iwan iyon ng malalim na katanungan kay Light, bagay na kitang-kita sa ekspresyon ng kanyang mukha. Hindi niya maipaliwanag kung paano nalaman ni Keto ang tungkol sa mga maestro, at lalo lamang itong nagpatindi ng kanyang pagdududa at pagkabahala. Nag-enjoy ka ba sa episode na to? Kung oo, palike naman ng video at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel. Malaking tulong yun para sa amin bilang small content creators. Maraming salamat po, arigatou gozaimasu.